Noong Disyembre 2023, nahalal ako bilang isang leader ng distrito. Araw-araw, maraming gampanin ang kinakailangang subaybayan at ipatupad. Noong una, maayos naman ang pag-iisip ko. Alam ko na marami akong kakulangan, kaya pinagtuunan ko ang pagbabasa ng mga liham ng paggabay mula sa mga nakatataas na lider para makahanap ng mga landas pasulong. Tinalakay ko rin ang mga usapin at nakipag-ugnayan ako sa mga katuwang ko at unti-unti natutuhan ko kung paano subaybayan ang gawain. Makalipas ang ilang araw, sinabi ng mga katuwang ko na sa katapusan ng buwan ay kailangan naming magsulat ng isang ulat tungkol sa gawain. Kitang-kita kaagad na maraming item ang iulat, gaya ng tungkol sa pag-usad ng bawat gampanin at kung may mga problema o paglihis ba sa mga iyon, pati na rin ang mga kakulangan at paghihirap sa mga tungkulin ng mga kapatid at kung kumusta na ang mga kalagayan nila. Kailangan naming suriin at magkamit ng kalinawan sa lahat ng isyong ito at iba pa. Kailangan din naming magsulat ng mga plano at solusyon sa gawain. Bigla akong nagsimulang makaramdam ng sobrang pagkairita. Iniisip na, napakarami namang detalye ang kailangang ilagay sa ulat ng gawain. Gaano karaming pagsisikap at lakas ng pag-iisip ang kakailanganin nito? Habang higit akong nagbabasa, lalo akong nabibigatan. Lalo na noong nakita ko ang mga gampanin na hindi ako pamilyar at ang mga nauugnay na prinsipyo at profesional na kasanayan na kailangang paglaanan ko ng oras at pagsisikap para pag-aralan at makasanayan ko. Naisip ko, kasi simula ko pa lang sa tungkuling ito. Kaya kung hindi ko matapos ang ulat sa gawain ng buwan na ito, makakaasa pa rin ako sa mga katuwang ko. Pero sa susunod na buwan, hindi ba't ako na lang mag-isa ang mag-aasikaso nito? Mangangailangan iyon ng napakaraming pagsisikap at sobrang makakaabala. Sumakit ang ulo ko sa pag-iisip ng mga nakatambak na gawain sa nakalipas na ilang araw. At gusto ko talagang takasan ang tungkuling ito. Alam kong hindi umaayon sa mga layunin ng Diyos ang mga kaisipang ito. Kaya nagdasal ako sa Diyos habang sinusubukang alamin kung ano ang gagawin. Pero minsan, kapag naririnig ko ang mga sister ko na tinatalakay ang mga problema sa gawain, sinasadya kong magsuot ng headphone para makinig sa mga himno at hindi sumali sa mga talakayan nila. Sa ganitong paraan, hindi ko kakailanganing isipin kung paano lutasin ang mga problema o mag-alala at pagurin ang sarili ko. Habang sinusuri ko ng mas mabuti ang gawain, napagtatanto ko na kinapapalooban ng maraming detalye ang bawat gampanin at na ang lahat ng iyon ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip para matukoy ang mga solusyon at magkamit ng magagandang resulta. Mas marami ang trabahong ito kaysa sa dati kong tungkuling may isang gampanin, kaya nakaramdam ako ng sobrang paglaban. Iniisip na, bakit ko naman papagurin ang sarili ko at mag-aalala ng sobra? Mas mabuting gawin ang tungkuling may isang gampanin. Noon, hindi ko kailangang harapin sa araw-araw ang sobrang pressure. Habang higit akong naghahanap ng pisikal na kaginawahan, higit na nakapapagod ang pakiramdam ng pagiging isang leader. Nakaramdam ako ng sobrang pagkasikil at pagkabahala at madalas na masama ang lagay ng loob ko. Kapag tinatalakay sa akin ng mga katuwang ko ang gawain, sasagot lang ako ng maikli at pabasta-basta. At pagkatapos, magpapakaabala na lang ako sa mga sarili kong gampanin. Napagtanto ko na hindi tama ang kalagayan ko. Kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos ko, palagi akong nagrereklamo kung gaano nakakapagod ang tungkuling ito. Naghahanap ako ng kaginawahan para sa laman ko. At hindi ko magawa ng maluwag sa kalooban ang tungkulin ko. Ayaw kong manatili sa kalagayang ito. Pakiusap, gabayan mo ako na maunawaan ang tiwaling disposisyon ko. Kalaunan, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos at naggamit ako ng kaunting pagkaunawa sa kalagayan ko.
Sabi ng makapangyarihang Diyos. Sinasabi ng ilang tao. Sinasabi ng lahat na malaya at napakawalan na ang mga nananalig, na partikular na masaya, tahimik, at maligaya ang buhay ng mga nananalig. Bakit hindi ako makapamuhay ng kasing saya at kasing tahimik ng iba? Bakit wala akong nararamdamang anumang ligaya? Bakit pakiramdam ko ay labis akong napipigilan at pagod na pagod? Bakit ang sasaya ng buhay ng ibang tao? Bakit napaka-miserable ng buhay ko? Sabihin ninyo sa akin, ano ang sanhi nito? Ano ang nagdulot ng kanilang pagkapigil? Hindi nasiyahan ang pisikal nilang katawan at nagdusa ang kanilang laman. Dala ba ito ng pagdurusa ng kanilang pisikal na katawan at ng pakiramdam nilang naagrabyado ang kanilang katawan? Kung handa silang magdusa sa puso nila alang-alang sa paghahangad sa katotohanan at pagtupad sa kanilang tungkulin, hindi ba't mararamdaman nila na hindi na gaanong matindi ang pisikal na pagdurusa nila? Kung makasusumpong sila ng kaginawahan, kapayapaan, at kagalakan sa kanilang puso, makakaramdam pa rin ba sila ng pagkasupil? Hindi. Sa makatwid, hindi balido ang pagsasabing ang pagkasupil ay dulot ng pisikal na pagdurusa. Kung lumilitaw ang pagkasupil dahil sa labis na pisikal na pagdurusa, kung gayon, kung isa sa alang-alang na kayong lahat ay medyo nagdurusa rin sa paggampan ng inyong tungkulin ngayon, nakakaramdam ba kayo ng pagkasupil dahil hindi ninyo magawa ang gusto ninyo? Nakukulong ba kayo sa mga emosyon ng pagkapigil dahil hindi ninyo magawa ang gusto ninyo? Hindi. Abala ba kayo sa inyong pang-araw-araw na gawain? Medyo abala. Medyo abala nga kayong lahat na nagtatrabaho mula bukang liwayway hanggang dapit hapon. Bukod sa pagtulog at pagkain, ginugugol ninyo ang halos buong araw ninyo sa harap ng computer. Pinapagod ang inyong mga mata at utak, at labis na pinapagod ang inyong katawan. Pero pakiramdam mo ba ay napipigilan ka? Magdudulot ba sa iyo ng pagkapigil ang pagod na ito? Hindi. Ano ang sanhi ng pagkapigil ng mga tao? Tiyak na hindi ito dahil sa pisikal na pagkapagod. Kung gayon, ano ang nagsasanhi nito? Kung palaging naghahangad ng pisikal na kasiyahan at kaginawahan ang mga tao at ayaw nilang magdusa, kung gayon, maging ang katiting na pisikal na pagdurusa at dagdag na pagod o ang pagdurusa ng medyo higit kaysa sa iba ay magpaparamdam sa kanila ng pagkapigil. Isa ito sa mga sanhi ng pagkapigil. Kung hindi ituturing ng mga tao ang kaunting pisikal na pagdurusa bilang isang malaking bagay at hindi sila maghahangad ng pisikal na kaginawahan, sa halip, ay hahangarin nila ang katotohanan at hahangaring tuparin ang kanilang mga tungkulin upang mapalugod ang Diyos. Kadalasan ay hindi sila makadarama ng pisikal na pagdurusa. Kahit paminsan ay mararamdaman nilang medyo abala, pagod, o patang-pata sila, pagkatapos nilang makatulog ng kaunti at magising ng may panibagong sigla, magpapatuloy sila sa kanilang gawain. Magtutuon sila sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang gawain. Hindi nila ituturing ang kaunting pisikal na pagkapagod na malaking isyu. Subalit, kapag umuusbong ang isang problema sa pag-iisip ng mga tao at palagi silang naghahangad ng pisikal na kaginawahan, anumang oras na medyo maagrabyado o hindi makontento ang kanilang katawan, ay uusbong ang ilang negatibong emosyon sa kanila. Kaya, bakit laging nakukulong sa negatibong emosyong ito na pagkapigil ang ganitong uri ng tao na palaging gustong gawin ang gusto niya at bigyang layaw ang kanyang laman at magpakasaya sa buhay sa tuwing hindi siya kontento?
Ito ay dahil naghahangad siya ng kaginawahan at pisikal na kasiyahan. Totoo iyan sa ilang tao. Pagkatapos mabasa ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na naghahangad ako ng kaginawahan ng laman at nakararamdam ako ng kawalan ng pisikal na kasiyahan. Kaya namuhay ako sa mga negatibong emosyon ng pagkasikil at pagkasira ng loob at palagi akong nakararamdam ng pagkabahala at pagkairita sa mga tungkulin ko. Dati, kapag ginagawa ko ang tungkulin na may isang gampanin, hindi masyadong mabigat ang trabaho at may kasanayan din ako rito. Kaya naramdaman ko na madali ito sa akin. Hindi nakararamdam ng pagod ang katawan ko, ni nabibigatan ang puso ko. Ngayon, bilang isang leader, kailangan kong maging responsable sa maraming gawain at mas maraming aalalahanin. At mas maraming problema ang kailangan kong isaalang-alang at lutasin. Marami sa mga gampanin ay hindi pamilyar at hindi ko alam kung paano lutasin ang mga isyong ito. Kaya kailangan kong matuto mula sa simula. Nagdulot ito sa akin upang makaramdam ng pagkasikil, pagkairita, at ng kagustuhang takasan ang sitwasyong ito. Sa katunayan, kung uunahin ko ang tungkulin ko sa halip na hangarin ang pisikal na kaginawahan at kaalwanan, kung ganoon, kahit na makaramdam ako ng pagod, kakayanin ko pa rin. Napagtanto ko na naligaw na ang pag-iisip ko. Kalaunan, naghanap ako ng mga salita ng Diyos na naglalantad kung bakit nakararamdam ng pagkasikil ang mga tao at binasa ko ang mga iyon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may ilang tao na sadyang ayaw gawin ang kanilang mga tungkulin at magbahagi tungkol sa katotohanan. Hindi sila umangkop sa buhay iglesia, hindi nila kayang umangkop dito, at pakiramdam nila palagi ay miserable sila at walang magawa. Kung gayon, sasabihin ko sa mga taong iyon, dapat kang magmadali at umalis. Pumunta ka sa sekular na mundo para hanapin ang mga sarili mong layunin at direksyon at mamuhay sa paraang gusto mo. Hindi kailanman pinipilit ng sambahayan ng Diyos ang sinuman. Palaging nakakaramdam ng pagkasupil ang mga taong tulad nito dahil, sa madaling salita, ang gusto nila ay magpasasa sa kanilang laman at bigyang kasiyahan ang kanilang mga pagnanais. Napakalaki ng kanilang makasariling mga pagnanais. Gusto nilang gawin ang lahat ayon sa sarili nilang kalooban at ayon sa gusto nila. Binabaliwala ang mga panuntunan at hindi isinasakatuparan ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo. Gusto lang nilang gawin ang mga bagay batay sa mga gusto at pagnanais nila habang pinoprotektahan ang sarili nilang mga interes. Mayroon bang anumang konsensya o katwiran ang gayong mga tao? Hindi nila inaasikaso ang wastong gawain, hindi ba? Oo. Ang mga taong hindi inaasikaso ang kanilang wastong gawain ay nakakaramdam ng pagkasupil kapag gumagawa sila ng kaunting wastong gawain o nahaharap sa kaunting paghihirap. Nakakaramdam sila ng pagkasupil saan man nila ginagampanan ang kanilang tungkulin at anumang paghihirap ang kaharapin nila, nakakaramdam sila ng pagkasupil. Ano man lang ba ang maaaring magawa ng gayong mga tao? Wala silang magagawang anuman sa buong buhay nila. Sila ang mga walang kwentang madalas na binabanggit. Walang normal na pagkatao ang gayong mga tao at hindi sila masyadong matalas. Anong uri ng mga tao ang mga taong inaasikaso ang kanilang wastong gawain? Sila ang mga taong itinuturing ng napakasimple ang mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng pagkain, pananamit, tirahan, at transportasyon. Hanggat nasa pangkalahatang antas ang mga bagay na ito, sapat na iyon para sa kanila. Ang mahalaga sa kanila
ay ang paglakad sa tamang landas sa buhay, ang matupad ang kanilang misyon bilang isang tao, at ang mamuhay ng may halaga at kabuluhan. Ano ang pinagbubulayan ng mga walang kwenta buong araw? Palagi nilang pinag-iisipan kung paano magpapakatamad, kung paano manlilin lang para makatakas sila sa responsibilidad, kung paano kakain ng mabuti at magpapakasaya, kung paano mamumuhay ng maginhawa at komportable ang katawan, nang hindi isinasaalang-alang ang mga nauukol na bagay. Kaya, pakiramdam nila ay napipigilan sila sa sitwasyon at kapaligiran ng paggawa sa kanilang mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa mga tao na matuto ng ilang karaniwan at propesyonal na kaalamang may kinalaman sa kanilang mga tungkulin para mas maayos nilang magampanan ang mga ito. Hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa mga tao na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng madalas, nang sa gayon ay magkamit sila ng mas maayos na pagkaunawa sa katotohanan, makapasok sa katotohanang realidad, at malaman kung ano ang mga prinsipyo sa bawat pagkilos. Ang lahat ng ito na ibinabahagi at binabanggit ng sambahayan ng Diyos ay may kaugnayan sa mga paksa, praktikal na mga bagay, at iba pa na nasa saklaw ng buhay ng mga tao at ng paggampan nila sa kanilang tungkulin, at nilalayo ng mga ito na matulungan ang mga taong maasikaso ang nauukol nilang gawain at matahak ang tamang landas. Ang pinakagusto ng mga taong ito na hindi inaasikaso ang kanilang wastong gawain ay ang gawin ang anumang gusto nila. Ginagawa nila ang gusto nila para magtamasa ng kaginawahan, kasiyahan, at kaluwagan, at para hindi mapigilan o makaramdam ng pagkaagrabyado sa anumang paraan, para magpakabusog sila sa anumang pagkaing gusto nila, at para hangarin ang anumang gusto nila. Sa paggampan ng tungkulin, palagi nilang nararamdaman na mahirap ang mga bagay-bagay at ayaw nilang magdusa kahit kaunti. Kapag medyo pinupungusan sila, nakakaramdam sila ng pagkasupil, at paano man ibahagi sa kanila ang katotohanan, hindi nila ito tinatanggap. Sa puso nila, gusto lang nilang maging maligaya sa buhay at maging masaya at malaya, at hindi nila iniisip kailanman na gumawa ng kaunting tungkulin o ng anumang wastong gawain. Sila ang mga walang kwentang tao na hindi inaasikaso ang kanilang wastong gawain. Pagkatapos kong mabasa ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay napagtanto ko na ang mga palaging nagpapasasa sa kaginawahan at tinutugunan ang mga pagnanais nila sa laman ay hindi gumagawa ng kanilang wastong gawain at walang patutunguhan. Gusto lang mamuhay ng gayong mga tao ng ayon sa mga sariling pagnanais nila, pero pagdating sa paggawa ng wastong gawain, sila ay tuso at tamad, nakararamdam ng pagkasikil at pagiging miserable kapag kailangan nilang mag-alala o pahirapan ang laman nila. Walang konsensya at katwiran ang mga taong ito. Tiningnan ko ang kamakailan kong kalagayan batay rito. Nang makita ko na araw-araw, kailangan kong isipin at lutasin ang mga isyu at paghihirap sa iba't ibang gampanin, at na nangangailangan ito ng matinding pag-iisip, nagsimula akong mag-asam ng mas madali at simpleng tungkulin para maging mas komportable ang katawan ko. Kapag naririnig ko na tinatalakay ng mga katuwang ko ang gawain, sinasadya kong magsuot ng headphones para makinig sa mga himno at iniiwasan kong sumali sa talakayan. Nang lapitan ako ng mga sister ko para talakayan ang mga isyu sa gawain, ayaw kong makilahok at iniiwasan ko sila hanggang kaya ko. At kung talagang hindi ko ito maiwasan, sasagot lang ako ng maikli at pabasta-basta na humahantong sa mga pagkakamali sa pagpapatupad ng mga gampanin at sa pangangailangang ulitin ang gawain. Ito ang mga kinahinatnan ng pagpapasasa sa laman ko.
Naisip ko ang mga taong ginagawa ang wastong gawain nila. Kapag hinihingi ng mga tungkulin nila na mag-alala o mahirapan sila, o kung kailangan nilang matuto at sangkapan ang sarili nila ng kaalaman at mga profesional na kasanayan, maluwag sa kalooban silang naglalaan ng oras at lakas nila at naghahangad silang isagawa ang mga tungkulin nila para mapalugod ang Diyos. Ako, sa kabilang banda, ay patuloy na naghahangad ng kaginawahan at kaalwanan. At kapag hinihingi sa akin ng mga tungkulin na mag-alala o umako ng pasanin, nakakaramdam ako ng paglaban at iniiwasan ko ang mga iyon. Pinakitaan ako ng Diyos ng biyaya sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging isang leader. At kapaki-pakinabang ito sa buhay paglago ko. Dahil ang pagiging isang leader ay humihingi sa isang tao na makilahok sa iba't ibang gampanin at sangkapan ang sarili niya ng lahat ng uri ng prinsipyo. At kapag nahaharap siya sa mga paghihirap, napipilitan siyang hanapin ang mga katotohanang prinsipyo, higit pang magdasal, at higit pang umasa sa Diyos. Kasabay nito, kinapapalooban ito ng pagkatuto ng mga nauugnay na profesional na kasanayan at kaalaman, at ng pagpapalawak sa pagkaunawa at karanasan ng isang tao. Pinahihintulutan siya na magsanay sa iba't ibang aspekto at mas mabilis na lumago. Kung kayang lumago ng isang tao at magpasa ng isang gampanin sa sambahayan ng Diyos, isa siyang kapaki-pakinabang na tao. Pero patuloy akong nagpapasasa sa mga kaginawahan ng laman, nagnanais na manatiling pisikal na maalwan, at hindi handang maglaan ng anumang pagsisikap o pag-iisip sa anumang bagay. Hindi ba't ako ay ganap na isang walang silbi? Hindi nakapagtataka na sinasabi ng Diyos na walang patutunguhan, abnormal sa pagkatao nila, at mababaw ang pag-iisip ng gayong mga tao. Nang napagtanto ko ito, nakita ko kung gaano kaawa-awa ang paraan ng pamumuhay ko. Kaya nagdasal ako sa Diyos at nagpasya. O Diyos ko, handa akong maging magsiklaban sa laman ko at tumuon sa mga wastong tungkulin ko. Sa mga tungkulin ko, hahanapin ko ang mga katotohanang prinsipyo at mag-aaral ako ng mga profesional na kasanayan at kaalaman para punan ang iba't ibang kakulangan ko. At sisikapin kong maging isang kapaki-pakinabang na tao sa sambahayan mo. Pagkatapos noon, medyo nagbago ang takbo ng pag-iisip ko. Malaki rin ang ibinuti ng kalagayan ko sa paggawa ng mga tungkulin ko. At hindi na ako nakararamdam ng pagkasikil o pagkairita gaya noon. Bagamat marami akong kailangang gawin na gawain araw-araw, ginawa ko ang makakaya ko. At kapag nahaharap ako sa isang bagay na hindi ko alam kung paano gawin, nagsasangkap ako ng mga nauugnay na katotohanang prinsipyo at profesional na kasanayan at kaalaman. Kapag nakakakita ako ng mga problema sa gawain, binabanggit ko ang mga iyon at tinatalakay ang mga solusyon sa mga katuwang ko. Akala ko ay nalutas na ang mga nakasisikil kong emosyon. Hanggang isang araw, makalipas ang isang buwan, nang nagpadala ng isang liham ang mga nakatataas na lider. Sinabi nito na isang sister sa distrito namin ang pinupuntirya ng pulisya. Partikular na pinangalanan ng pulisya ang taong ito para arestuhin at kailangan naming ipagbigay alam kaagad sa sister na sinasabihan siyang magtago. Pagkatapos, nakatanggap kami ng isa pang liham. Sinabi nito na isinailalim sa planadong pag-aresto ng CCP ang mga iglesia sa malapit. Damay rito ang maraming kapatid sa lugar na ako ang responsable. Nang mabalitaan ko ang dalawang balitang ito, naramdaman ko na parang bigla akong sinasakloban ng madidilim na ulap. At muli, nalugmok ako sa kalagayan ng pagkasikil at kalungkutan. Lumikha ng malalaking balakid ang mga pag-arestong ito sa iba't ibang item ng gawain ng iglesia
At maraming tao ang naharap sa mga banta sa kaligtasan at hindi magawa ng normal ang mga tungkulin nila. Alam ko na para maisagawa ng maayos ang gawain ng iglesia, kailangan kong maglaan ng higit pang pag-iisip at pagsisikap. Nang isipin ko ang mga paghihirap na ito, nakaramdam ako ng matinding pressure. At lalo na nang makita ko ang tila walang katapusang agos ng mga problema sa gawain na hindi kailanman ganap na malulutas. Nakaramdam ako ng panlulumo at wala akong motibasyong gawin ng anuman. Pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy ng walang magawa sa gawain ko. Minsan, isang katuwang ang nagpaalala sa akin na may isang liham na hindi ko pa nasasagot at hindi ko maiwasang magsungit sa kanya. Wala pa akong oras para sumagot. Pagkatapos ko itong sabihin, napagtanto ko na ibinubunton ko sa tungkulin ko ang mga pagkainis ko at nalubos itong walang katwiran. At ubili kong inilabas ang liham at sinagot ito. Pagkatapos noon, may ilan pang pagkakataon na naging iritable ako dahil sa tumatambak ang lahat ng gawain at marahas akong nagsalita sa mga sister ko. Sa pagninilay-nilay ko sa sarili ko, napagtanto ko na namumuhay na naman ako sa mga negatibong emosyon ng pagkasikil dahil sa mga alalahanin at pasakit sa aking laman. Binasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang sinasandigan ng mga tao para sa pananatili ng kanilang buhay ay unti-unting sumisira sa kanilang puso hanggang sa punto na sila ay maging tuso, duwag, at kasuklam-suklam. Hindi lamang sila hindi nagtataglay ng pagtitiyaga o determinasyon, ngunit naging sakim, mayabang, at matigas din ang ulo nila. Walang-wala sila ng anumang determinasyon na lampasan ang kanilang sarili, at higit pa riyan, wala sila ni katiting na lakas ng loob na iwaksi ang mga paglilimita ng madidilim na impluensyang ito. Ang buhay at mga kaisipan ng mga tao ay napakabulok na ang kanilang mga perspektiba tungkol sa pananampalataya sa Diyos ay napakapangit pa rin at lubos na nakakalabag pakinggan. Ang lahat ng tao ay duwag, walang kapangyarihan, kasuklam-suklam at marupok. Hindi sila nasusuklam sa mga puwersa ng kadiliman at wala silang nadaramang pagmamahal para sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapatalsik ang mga ito. Kontento ka na ba sa pamumuhay sa ilalim ng impluensya ni Satanas, nang may kapayapaan at kagalakan at kaunting makalamang kaginawahan? Hindi ba't ikaw ang pinakamababa sa lahat ng tao? Wala nang mas hahangal pa kaysa sa mga iyong nakakita sa kaligtasan, ngunit hindi naghangad na makamit ito. Sila ay mga taong nagpapakasasa sa laman at nasisiyahan kay Satanas. Umaasa ka na ang iyong pananalig sa Diyos ay hindi magsasanhi ng anumang mga paghihirap o kapighatian o ng kahit katiting na pagdurusa. Lagi mong hinahangad ang mga bagay na iyon na walang halaga at hindi mo pinahahalagahan ang buhay. Sa halip ay inuuna mo ang iyong sariling malabis na kaisipan bago ang katotohanan. Ikaw ay napakawalang halaga. Nabubuhay ka na parang isang baboy. Ano nga ba ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga baboy at mga aso? Hindi ba't lahat ng hindi naghahangad sa katotohanan at sa halip ay iniibig ang laman ay pawang mga hayop? Hindi ba't ang mga patay na walang mga espiritu ay mga naglalakad na mga bangkay? Ipinagkakaloob ko ang tunay na buhay ng tao sa iyo, gayunman ay hindi ka nagsisikap. Wala ka bang pagkakaiba sa isang baboy o isang aso? Ang mga baboy ay hindi naghahangad ng buhay ng tao
Hindi nila hinahangad na maging malinis at hindi nila nauunawaan kung ano ang buhay. Bawat araw, pagkatapos nilang kumain ng busog, natutulog na sila. Naipagkaloob ko na sa iyo ang tunay na daan. Gayunman ay hindi mo ito nakamtan. Wala kang anuman. Handa ka bang magpatuloy sa ganitong buhay? Ang buhay ng isang baboy? Ano pang silbi na mabuhay ang gayong mga tao? Ang iyong buhay ay kasumpa-sumpa at walang dangal? Nabubuhay ka sa gitna ng karumihan at kahalayan at hindi mo hinahangad ang anumang layon. Hindi ba't ang iyong buhay ang pinakahamak sa lahat? Mayroon ka bang lakas ng loob na humarap sa Diyos? Kung magpapatuloy ka na dumanas sa ganitong paraan, hindi ba't wala kang matatamo? Ang tunay na daan ay naibigay na sa iyo, ngunit kung makakamit mo ito sa huli o hindi, ay nakasalalay sa iyong pansariling paghahangad. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, pinagnilayan ko kung bakit ako masyadong tumuon sa pisikal na kaalwanan at kaginhawahan. At nakita ko na ito ay dahil na impluwensyahan at nalason ako ng mga batas ni Satanas ng pananatiling buhay, gaya ng magsaya ka habang nabubuhay at magpakasaya ka na ngayon, bukas ka na mag-alala. Tinrato ko ang mga ideyang ito bilang mga salita ng karunungan. Dagdag pa sa tamad kong kalikasan, natatakot ako sa paghihirap at pagkapagod magmula sa pagkabata ko. Ginawa kong layon ko ang isang buhay na maginhawa at maalwan at ayaw kong gumawa o mamuhay sa isang paraan na masyado akong mapapagod. Iniwasan kong magpasa ng sobrang pressure sa sarili ko. Kontento ako basta't kaya kong mamuhay ng walang pangamba at ginawa kong pang-araw-araw na focus ko ang mabusog, uminom at matulog hanggat gusto. Nadala ko sa mga tungkulin ko ang saloobing ito. Sa pagkakataong ito, dahil nahadlangan ang iba't ibang item ng gawain ng iglesia dahil sa mga pag-aresto ng CCP at ng pangangailangan kong maglaan ng mas maraming oras at pagsisikap para tuparin ang tungkulin ko. Hindi ko maiwasang magreklamo at umangal sa paghihirap. Nagsimula akong asamin ang mga araw ng pinangangasiwaan ko lang ang isang tungkuling may isang gampanin at napagtanto ko na ang pananalig ko sa Diyos ay batay sa isang pagnanais na magbigay ng kaunti pero gustong tumanggap ng maraming pagpapala. Nang maraming isyo at paghihirap sa tungkulin ko na humingi sa akin na magnilay-nilay kung paano pagbahaginan at lutasin ang mga iyon at kinailangan akong magtiis ng pisikal na alalahanin at paghihirap, nakaramdam ako ng paglaban at unti-unting nagalit. Umabot pa nga ako hanggang sa puntong ibinubunton ko sa mga katuwang ko ang pagkadismaya ko. Tunay na wala akong pagkatao. Ganap na tama at wasto para sa akin na isang nilikha na gawin ang tungkulin ko. At isang paraan din ito para maghanda ng mabubuting gawa para sa sarili ko. Sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin ko at paghahangad sa katotohanan, maiwawaksi ko ang mga tiwaling disposisyon ko at magkakamit ako ng kaligtasan. Pero pakaramdam ko ay nanghihimasok sa pisikal na kaginawahan ko ang pagiging isang leader. Kaya kumilos ako ng walang katwiran at mapanlaban. Tunay na wala akong katwiran. Lagi kong hinangad na tugunan ang laman ko, paulit-ulit akong nakaramdam ng panlalaban sa tungkulin ko, pabasta-basta kong pinangasiwaan ang tungkulin ko, ginambala at ginulo ang gawain ng iglesia, at paulit-ulit na sumalangsang. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Ang bawat taong nasa hustong gulang ay kailangang magpasa ng mga responsibilidad ng isang taong nasa hustong gulang. Gaano mang pressure ang harapin niya, gaya ng mga paghihirap, karamdaman, at maging ng iba't ibang suliranin,
Ito ay mga bagay na dapat danasin at pasanin ng lahat ng tao. Ang mga ito ay bahagi ng buhay ng isang normal na tao. Kung hindi mo kayang tiisin ang pressure, batahin ang pagdurusa, o kayanin ang mga dagok, nangangahulugan ito na wala kang pagtitiyaga o determinasyon at masyado kang marupok at walang silbi. Ang lahat, maging sa lipunan man o sa sambahayan ng Diyos, ay dapat magtiis ng pagdurusang ito sa kanilang buhay. Ito ang responsibilidad na dapat pasanin ng bawat nasa hustong gulang, ang pasaning dapat nilang balikatin at walang sino man ang makakaiwas dito. Ni hindi mo rin dapat subukang iwasan ito. Sa isang aspekto, kailangan mong matutunang pasanin ang mga responsibilidad at obligasyon na dapat taglayin at isagawa ng mga taong nasa hustong gulang. Sa isa pang aspekto, dapat mong matutunang mamuhay ng nakakasundo ang iba sa iyong kapaligirang pinamumuhayan at pinagtatrabahuhan ng may normal na pagkatao. Huwag mong basta na lang gawin ang gusto mo. Ano ang layunin ng mamuhay ng nakakasundo ang iba? Ito ay para mas mahusay na makumpleto ang gawain, mga obligasyon, at mga responsibilidad na dapat mong tuparin bilang isang nasa hustong gulang. Ano man ang gawain o anumang tungkulin ang ginagawa mo, kapag nahaharap sa panganib, kapag nahaharap sa mga panggugulo at pinsala ng mga puwersa ni Satanas, dapat magawa mong bawasan ang mga kawalan upang maging mas mahusay ang mga resulta ng iyong gawain at tungkulin. Ito ang dapat makamit ng isang taong may determinasyon. Kung nagtataglay ka ng normal na pagkatao, dapat mo itong makamit kapag gumagawa ka ng gawain. Pagdating naman sa pressure sa trabaho, nanggagaling man ito sa ang itaas o sa sambahayan ng Diyos, o kung pressure ito na iniaatang sa iyo ng mga kapatid, isa itong bagay na dapat mong pasanin. Hindi mo maaaring sabihin na, hindi ko ito gagawin dahil sa pressure. Naghahanap lang ako ng kalibangan, kadalian, kaligayahan, at kaginawahan sa paggawa ng aking tungkulin at paggampan sa sambahayan ng Diyos. Hindi ito maaari. At hindi ito isang kaisipan na dapat taglayin ng isang normal na taong nasa hustong gulang. At ang sambahayan ng Diyos ay hindi isang lugar para magpakasasaka sa kaginawahan. Ang bawat tao ay nagpapasa ng ilang pressure at panganib sa kanyang buhay at gawain. Sa anumang trabaho, lalo na sa paggawa ng iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos, dapat mong pagsikapang makakuha ng pinakamagagandang resulta. Sa mas mataas na antas, ito ang itinuturo at hinihingi ng Diyos. Sa mas mababang antas, ito ang saloobin, pananaw, pamantayan, at prinsipyo na dapat taglayin ng bawat tao sa kanyang sariling asal at mga kilos. Sinasabi ng Diyos na bilang isa na nasa hustong gulang, dapat pasanin ng isang tao ang mga responsibilidad at obligasyon ng isang nasa hustong gulang. At ito man ay mga paghihirap at pressure sa buhay o sa tungkulin niya, ang mga ito ay mga bagay na dapat harapin at tiisin ng isang nasa hustong gulang. Hindi mga bagay na dapat takasan o iwasan. Sa sambahayan ng Diyos, ang mga taos-pusong gumagawa ng tungkulin nila ay may puso para mapalugod ang Diyos kapag nahaharap sa pressure o paghihirap sa gawain na humihinging magdusa ang laman nila. Kaya nilang magdasal sa Diyos, hanapin ang katotohanan, at maging magsiklaban sa laman nila. Taimtim at praktikal sila sa tungkulin nila, at pinagsisikapan nilang makamit ang pinakamagagandang resulta. May pagpapahalaga sa responsibilidad at umaayon sa mga layunin ng Diyos ang gayong mga tao. Pero namumuhay ako sa pamamagitan ng tamad, walang ambisyon, at masasamang kaisipan. Hindi ko nagawang tiisin ang anumang paghihirap at nasa landas akong walang anumang marating.
Sa totoo lang, wala akong silbi at ni hindi ako nararapat na tawagin na tao. Sa katunayan, mabuting bagay ang pagdurusa sa laman at pagtitiis ng kaunting pressure. Dahil nauudyokan ako nitong higit na magsikap sa pagninilay-nilay sa katotohanan na kapakipakinabang sa buhay paglago ko. Bagamat marami akong pagkukulang at hindi ko pa rin malutas ang ilang komplikadong isyo, hindi ko dapat iwasan ang mga bagay na ito, kundi dapat akong maging responsableng tao. Magdasal ng higit pa at umasa sa Diyos ng higit pa. Hanapin ang katotohanan kasama ng mga katuwang ko para lutasin ang mga isyo at gawin ang lahat ng makakaya ko. Dahil sa pagkaunawa ko sa mga hinihingi at inaasahan ng Diyos, sa mga nasa hustong gulang, medyo nagbago ang pag-iisip ko at umasa akong maging isang responsableng nasa hustong gulang. Kalaunan, noong nagpadala ng mga liham ang mga nakatataas na leader para subaybayan ng iba't ibang gampanin, hindi na ako nakaramdam ng paglaban o pagkairita. At nagagawa akong matanto na responsibilidad ko ang mga bagay na ito at naging handa akong gawin ang abot ng makakaya ko para isakatuparan ang pangunahin kong gawain. Makalipas ang ilang panahon, naging mas abala ang gawain at noong mahigpit na sinubaybayan ng mga nakatataas na leader ang gawain. Nakaramdam pa rin ako ng pressure, pero napagtanto ko rin na ang pangangasiwa ng mga leader ay para suportahan ako sa paggawa ko ng tungkulin ko ng maayos. At na ang pangangasiwang ito ay maaaring magbabala at magpaalala sa akin para higit pang magsikap sa tungkulin ko. Pinipigilan akong magpasasa sa pisikal na kaginawahan at magpakatamad sa tungkulin ko. At inuudyokan akong pagbutihin ang pagiging epesyente ko sa tungkulin ko. Nakilahok din ako sa gawain na ang mga katuwang ko ang responsable at nagbahaginan kami at magkakasamang naghanap ng mga solusyon. Minsan, kapag nakakakita ako ng mga tambak na problema na kailangan ng detalyadong pagbabahaginan para malutas, nagbubunyag pa rin ako ng mga emosyon ng pagkasikil at pagkairita. Pero agad akong nakapaghihimagsi laban sa maling kalagayan ko. Pinagsasabihan ko ang sarili ko sa pagsasabing, nasa hustong gulang na ako at dapat akong magkaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad at sa pagtitiyaga ng isang nasa hustong gulang, magtiis ng pressure at sumulong. Nagdasal din ako sa Diyos, inihingi sa Kanyang panatilihin ang puso ko na nakatuon sa tungkulin ko at sa paggawa ng wastong gawain. Pagkatapos, ayon sa mga prinsipyo, uunahin ko at lulutasin ang mga problema ng isa-isa. Para sa mga isyong hindi ko pa naranasan dati, pinag-aaralan ko ang mga nauugnay na professional na material. Sinasangkapan ko ang sarili ko ng mga katotohanang prinsipyo at nagdarasal ako habang pinagninilayan kung ano mismo ang mga ugat ng mga problema. Sa ganitong paraan, unti-unting nalulutas ang mga problema. Nung makita ko na hindi maganda ang kalagayan ng mga kapatid ko at naaapektuhan ang mga tungkulin nila, hinanap ko kaagad ang mga salita ng Diyos para magbahagi sa kanila ng mga solusyon. Bagamat nangangailangan ito ng kaunti pang pagsisikap at pagdurusa, nakaramdam ako ng labis na kasiyahan. Dahil madalas akong nakikipag-ugnayan sa mga kapatid tungkol sa iba't ibang problema sa gawain at pinagninilayan ko ang mga nauugnay na katotohanan at prinsipyo, patuloy na bumuti ang kalagayan ko at humusay ang espiritual na pagkilatis ko. Nakita ko rin ang mas tumpak ang mga problema kaysa sa dati at unti-unti naaro ko ang ilang prinsipyo at landas. Naranasan ko ng personal ang katotohanan ng sinasabi ng Diyos. Kung isa kang taong may paninindigan, kung kaya mong ituring na mga mithiin at layunin ng iyong paghahangad ang mga responsibilidad at obligasyong dapat pasanin ng mga tao, ang mga bagay na kailangang makamit ng mga taong may normal na pagkatao,
at ang mga bagay na dapat maisakatuparan ng mga taong nasa hustong gulang bilang ang mga pakay at layon mo sa paghahangad. At kung kaya mong pasanin ang iyong mga responsibilidad, anumang halaga ang iyong ibayad at anumang pasakit ang iyong tiisin, ay hindi ka magrereklamo. At hanggat nakikilala mo na ito ay mga hinihingi at layunin ng Diyos, magagawa mong tiisin ang anumang pagdurusa at tuparin ang iyong tungkulin. Sa panahong iyon, magiging iba ang kalagayan ng iyong pag-iisip. Sa puso mo, makadarama ka ng kapayapaan at katatagan, at makararanas ka ng kasiyahan. Kita mo, kung magagawa ng mga tao ng normal ang kanilang mga tungkulin, mapapasan ang atas ng Diyos at matatahak ang tamang landas sa buhay. Sa loob ng puso nila, nakakaramdam sila ng kapayapaan at kagalakan, at nakakaranas ng katatagan at kasiyahan. Kung higit pa nilang mahahangad ang katotohanan at maaabot ang punto kung saan kumikilos sila ng ayon sa mga prinsipyo at ginagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, sumailalim na sila sa ilang pagbabago. Noong isinapuso ko ang paglutas sa mga isyu sa tungkulin ko, natututo ng nakatuon kung saan ako kulang at ginagawa ang makakaya ko para tuparin ang mga responsibilidad ko. Hindi na nakaramdam ng pasakit ang puso ko, kundi mas napanatag pa. Mas bihira na akong makaramdam ng mga emosyon ng pagkasikil, at kahit na lumilitaw ang mga ito ng paminsan-minsan, hindi na ako naaapektuhan ng mga ito. Hindi ko namamalayan, nagsimula na akong tumuon sa mga wastong bagay at nagkamit ako ng pagpapahalaga sa pasanin sa mga tungkulin ko. Nangyari ang lahat ng pagbabagong ito sa akin dahil sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.